Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Praise God. Tayo po kasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Isang masilang awitin. Awitin natin ang Panginoon tayo sama-sama. Misa pa palakpakan natin. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin ang Panginoon. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Sama, awitan natin siya. Ipalakpakan iyong kamay, itaas at ikawan. Lahat ay magsabi, Diyos ay mahal. Halina sama-sama, one more time. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, Diyos na may kagalakan, sumigaw sa galak ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Huwag sa pagmuli, wagas na pagmuli sa galak ang ibigay. Purihin awitan siya, walakin siya. May galak, may saya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Na ating gusto, pinagpala ng lubos. Ang loob niya ay kapayapaan. Ang loob niya ay kagalakan. Ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para sa Kanya, may galak, may saya, one more time. May galak, hey, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat maglam ng puso ay naglalaho. May awit, hey, may saya, at papuri para sa Diyos. Na ating mga puso, pinagpala ng lubos. Awitan natin ang Diyos. Ang loob niya ay kapayapaan. Ang loob niya ay kagalakan. Ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsama.
na awitin. Hallelujah. Praise God. Nagsusumamo na parakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, napapakumbaba. Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bignisin ang iyong pag-ibig, bignisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghalika sa aming buhay. Sa kawalan ng Panginoon, nagsusumamo, napapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman
you, Jesus. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Para sa ating announcement, dalangin natin, sama na sa panalangin, ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sama na natin ang mga government officials, ang ating bayan ng Antipolo, ang ating mayor, ating mga barangay captains, ating mga nalungkulan sa ating bansa, sa pinakamababa at sa hanggang sa pinakataas. At sama natin dalangin din natin mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pati na rin nating international leaders natin, mga council of leaders, Pastor Howard Weiner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephen, Mark Olson, sama din natin dalangin ang ating national leader, Pastor Boyet Pesepita, pati na rin ang ating mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Lalo Tugtay, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Sebel, pati na rin ang ating Mother Church, at kasama din ang kanilang may bahay, pati ang kanilang mga nasasakupan ng mga churches. Dalangin natin ang kanilang kalusugan, kalakasan, ang kanilang mga katawan. Pag-pray din natin at sama ang ating mga fellow Maclarang Daughter Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marcio Liano, Pastor Bong Canyosa, Pastor June Ray Bichayda, Pastor Sam Pulpul, Pastor Jeric Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, Pastor Lali Dumaya, at Pastor Jeffrey de la Cruz, pati na rin ang ating mga missionary churches natin all over the world, Japan, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, pag-pray nila sa Laos, Israel, Indonesia, at sama din natin pag-pray ang bayang Antipolo. Sama natin taas din ang ating pastor, Pastor Lucena, kaya sa bayan, dalangin natin spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sa Ulakin, dalangin din natin sa Naging Gusali, sa Naging Lote, at transportation vehicle na gawain ng Panginoon. Pag-pray din natin mga ating Bible study sa Teresa Rizal Outreach. Sama din natin ating mga kapatiran, Sister Daisy Santos, Sister Amelia Salvador, Sister Julian Pareja, Sister Francine Villanueva, at patuloy natin kasama ang kadalamin sa pagtataguyod, pagbunga sa bayang Teresa. Sama din natin ang healing prayer request sa Sir Garcia, Bonifacio San Pedro, Albert Phil San Pedro, Rita Lourdes Agadulo, Pastor Tompen, complete healing, prayer request sa Justin Padagas, Mirna Padagas, Ana at Reynaldo Solon. Sama din natin sa ating mga mahal sa buhay, dalangin din natin ang kalakasan, ang paghayag, ang salita ng Panginoon, at kung meron mga makaramdaman ngayong umaga, ilapit natin sa ating Diyos. At ang ating International Bible Conference po ay magsisimula ng next 2 weeks sa buwan ng Mayo, May 4 hanggang 8. Hallelujah! At sa karagdagang pabalita ang ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah. At bago rin dumako pa sa paggawa ng Panginoon, tayo manalangin. Pero samantala natin kapatid, Brother Atong, bago tayo manalangin, isang papuri natin palakpakan ang Panginoon. As natin ng Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal kami pa rin, Panginoon, lumalapit sa iyong Panginoon, O God. Ang mga nabanggit, Panginoon, sa harapan namin, dalangin pa rin, Panginoon, O God, ang bansa namin, Panginoon, O God. Tulungan niyo, Panginoon, O God, magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, O God. Pumagit na po kayo, Panginoon, O God, magkaroon ng pagbabago at makakilala sila sa inyong pangalan, O God. At dalangin din, Panginoon, O God, ang mga international leaders, national leaders, Panginoon, O God. Dalangin namin pagsama, O God, ng iba na Espiritu, Panginoon, pagdagoy niyo, O God, ang inyong gawain pa rin, Panginoon, O God, ang aming national leaders, Panginoon, O God, at ang mahal ng church namin, Panginoon, O God. Kayo pa rin, O God, ang mahal, Panginoon, O God, at gamitin niyo, O God, ang mga pastor, Panginoon, O God, na marami pang kaluluwa, na malitas pa rin, Panginoon, O God, at ang aming dalangin pa rin, Panginoon, ang mga nagkaramdaman, Panginoon, iunat na po, Panginoon, ang iyong mapagpala pa ngayon. Inyo po sila pagalingin, Panginoon, O God, inyong balik po, Panginoon, kanilang mga kalakasan, Panginoon, O God, na gaya ng dangin, Panginoon. At ang magdadalaw kayo ng iyong salita, aming dalangin, Panginoon, O God, ang pagsama mo sa kanya ng ibalang na Espiritu, Panginoon, O God, inyong paunawa, Panginoon, O God, ng iyong salita sa bawat isa. Lalabas kami, Panginoon, O God, dalangin ng pagpapala, O God, at ang iyong salita, at pumamang sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa mga gawain. May worship
schedule po namin, 7 a.m. po yung ating pananalangin. Every po yan, mula Monday hanggang Saturday. At sa Sunday naman po, 8 a.m. ang ating pananalangin. At meron po tayong Sunday School ng 9 a.m. Then pagdating po ng 10 a.m., yun po yung ating morning worship service. Then 6:30 p.m. naman po yung ating midweek service. Yung panggabi natin, tsaka yung ating midweek service. So, meron po tayong gawain dito ng May. Malapit na po yun, May 4 to 8. Wala pong pupunta dito ng Wednesday ng Mayo. Ano araw ba yun? May 6 siguro, may 4, 5, 6. Wala po pupunta dito ng May 6 kasi nandun po kami. Pwede po kayong pumunta doon sa conference. Kaya wala pong mag-chat. Baka may mag-chat. Pastor, nasan po kayo? Wala po bang simba? Nasa gawain po tayo ng Panginoon. Yan po ay gaganapin doon sa Bayanihan Center. So mamaya po, meron din po tayong paghahayo mamayang hapon ng mga 3:30. Dito po tayo sa may Kamatisan at puntahan po natin yung mga gawain doon siya yung sa may tubigan, yung lugar po doon, meron pa tayong mga na-survey doon na hindi pa natin napupuntahan. Ang problem, marami pong kaluluwa. Ngunit kakunti ang kakunti ang tumutugad. Kaya punta po natin sa may Kamatisan, yung mga disciple, lalo-lalo yung mga ginagamit sa unahan. Punta po tayo doon sa Kamatisan. 3:30 mamayang hapon na sa Kamatisan, tsaka maghiwalay po tayo doon sa may tubigan. At yung prayer po kanina pala, sina Sister Francine, sina Sister Amelia, tsaka sina Sister Julie, tignan lang natin. Sorry. Yan, sina Sister Amelia, Salvador Julian, and then si Sister Francine. Sila po yan, huwag nyo na isama sa panalangin kasi hindi po sila. Humarap naman sila pero parang mabigat sa kanila yung gawa ng Panginoon. Kung baga, ang natitira lang po dyan, Sister Daisy Santos, tsaka po meron isang kaluluwa dyan, si Brother Rolando Cruz. Meron Rolando yun, Rolando Cruz, meron po siya karamdaman na sama po natin sila sa panalangin. So, sama po natin yung ating Teresa Audition. So, yun lamang po, kung meron pang nakalimutan ng pabalita, ating Pastor magdadagdag, minsan pa, palampakan natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, so isang magandang gabi. Umaga sa inyong lahat. Kasama sa gawain na kahapon ay nandun tayo sa Jubilee Night. Tayo po ay nasa Paklaran. Panalangin natin sa Panginoon na pagpalain ng Diyos, magkaroon talaga tayo ng sariling sasakyan. Kasi yung kasama lang natin doon ay hindi ko naman kayo inaano na bakit hindi kayo sumama dahil wala na naman talaga kayong sasakyan. Ang problema kasi talaga ay tsaka una, ang mahal ng gasolina ngayon. Grabe yung gasolina ngayon. So, kaya ipanalangin natin sa Panginoon na samahan pa rin ng Diyos ang kanyang gawain at magkaroon tayo ng sarili talaga na sasakyan para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kailangan talaga ay panalangin. Amen. Okay, so tayo po ay diretso na. Tayo ay darako ngayon muna tayo sa pagliko ng pananalapi. Hindi na ako maghahamon dito dahil isasama ko na sa aking sermon, sa aking pangangaral. Kaya tayo ay hindi ng pananalapi sa oras na ito. Magkang po si Ato. Selda. Para tayo ay ito kahapon, umabol lang ito eh. Nagmotor na lang siya. Ano yan? Praise God, ay manalangin sa Panginoon. Dakila tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na ginagawa, pagpalain mo po dakilang Diyos.
ang gawain mo, ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon. God, marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, I've been delivered. Praise the Lord. Praise the Lord. I've been delivered by His love. I was found right of sin. I've been delivered. Praise the Lord. Delivered. Praise the Lord. Delivered by His love. I was found by His love. Sin. I've been delivered. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, salamat sa mga doktor. Pagpalagi kayo ng ating Panginoon ay darang ngayon sa salita ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Alam niyo po, meron po tayong para mapanatili yung mga bagay na mabuti. Dahil alam ko, lahat tayo po ay nag-aangat ng mga bagay na mabuti. Sino po rito hindi nag-ahangad ng mga bagay na mabuti? Lahat tayo ay nag-ahangad ng mga bagay na mabuti. Para siguro mapagtibay ay gamitin ko muli yung motor dyan sa labas. Pag gumawa ka kasi ng sasakyan, kahit anong uri ng sasakyan, merong manual book yan. At doon sa manual book na yun, nakalagay doon kung kailan mo dapat i-change oil, kung kailan mo dapat linisin. Ang pinakamahalaga doon ay yung pinaka-change oil kasi kung sa tao yan, parang dugo yan. Sa makina, yung labis yan ay parang dugo ng makina. Ginamit ko, tapos doon dapat si JR ang ano dyan eh. Dapat ang ano ko sana talaga dyan si JR ang gumamit lang, maglabas niya. Eh, hindi pwede, hindi siya to sa movie, sa ano, kasi non-pro ang license niya. Kasi kapag ka talagang kailangan professional ang ano mo, lisensya mo. So, kaya ako lumabas muna, ginamit ko dahil ilang buwan nang binibilang kasi misis ay walang income. Dama yung higpit ng pangangailangan. So, yung maintenance na nakalagay dyan ay una 1,000, tapos ulitin mo to 5, tapos 4,500. At sabi na, nung chininsoy ko yan doon sa Honda Motor, di bago po kayo maka 4,500 niya, kaanin na buwan niya. Eh, nangyari, 1 linggo lang sa akin yung ano eh. Kasi naalala ko na ako, yung 300 kilometers, ay magdamag ko lamang. Kaya ngayon, i-change na naman. Ay ka-change lang noong nakaraang linggo. Kaya siguro magugulat yun sa ano ito na naman yan. Ginagamit ko siguro ito sa ano. Kaya ibig sabihin, kung bakit ko binabanggit ito, parang pag-maintain ng mabuti, para mapanatili mo yung mabuti, ginagastosan mo. Unawa yan kaya si ano agad ang unang tumawag. Si JM eh. Para makonsumo mo ang isang bagay na mabuti, ginagastosan po yan ng halaga. Kasi kung ayaw mo gano'n, dahil nagpupuripot ka, kailangan mo ba lang yung gastos mo. Kasi katulad ngayon, yung huling ano niya, kailangan pati yung mga sighting niya, yung mga pambilit niya, tanggalin ka kayo.
Kaya sinabi nung sa Honda, hindi na po yan sakop ng warranty. Kaya maganda po kayo ng halaga. So, ngayon, hindi ko pa may ano, dahil yun nga, kailangan may halaga kung gagasusin. Kung bakit ko ito sinasabi? Para ma-maintain mo ang isang bagay na mabuti. Hindi mo mapapanatiling mabuti yung sasakyan mo o anumang bagay kung hindi mo gagasusan. Nakukuha niya yung ibig ko sabihin. Si Phil, alam ni Phil yan. One time, para siya yung mag-ano lang, at kasi napaisip, tumawag ka sa akin. Dinala niya yung 4 wheels niya doon sa Nissan. Nissan na sa kasa ng Nissan dito. Talbog ka rin sa kanya, 25,000. 25,000. Para pinalitan lahat. Maintenance. Duloy mo, maintenance mo. 4 wheels. Kaya mo kayo mga araw na magkaroon kayo ng 4 wheels. Kung wala naman kayong pang-maintenance, 4 wheels yun na. 25,000 kakag, ginastos niya, isang punta niya pa, PMS lang, para lang maging condition yung sasakyan. 25,000 kagad. Bakit ko sinasabi? Ibig ko sabihin na, kung hindi mo kaya magbayad ng halaga, huwag tayong aasa na mayroong nakakagay na mabuti na mangyayari sa buhay natin. Yun ang ibig ko sabihin. One time si Jesus ay sa kanyang buhay. Meron lumapit sa kanya at sabi sa kanya, Panginoon, susunod ako. Pero sinabi niya sa Panginoon, pero pahintulutan mo muna ako magpaalam sa aking magulang. Yan ang sabi niya. Isa naman, ay sinabi rin sa kanya, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Pero pahintulutan mo po muna mailibing ko ang aking ama. Kung mapapansin ninyo yun, sa Lucas sa chapter 9, doon yung makikita yun. Hindi pa yun ang ating teksto. Ang sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi mabuti ang ginagawa mo. Hindi sinabi ng Lord na gano'n. Ito ang mabuti. Tapos ang sabi ng Panginoon, ang limon ng limon sa kanyang likuran na hindi karapat-dapat sa akin. So ano ibig ko sabihin? Lahat ng sinabi doon, kasi yung sinabi roon ng lalaki, ay tulutan mo munang mailibing ko ang aking ama at ako'y susunod sa iyo. Ang ibig sabihin nun, tulutan mo muna ako, Panginoon, na magantihan ko ng mabuti ang aking magulang. Paglingkuran ko muna siya ng mabuti. Dahil ako'y ginastusan niya, pinalaki niya ng maayos, pinag-aral niya, gusto mo naman manlamang na makaganti sa kanya bago manlamang sila mga tayo. Pero ang sagot ng Panginoon ay ang bilbil ng patay, kapwa nila patay. Pero hindi sinabi ng Panginoon masama. Hindi tama yung ginagawa. Dalalan ng Panginoon mabuti ang tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Pero ang nais kong makita rin ninyo dito yung sinabi ng Panginoon. Ang tao gusto sumunod sa akin at ng limon sa kanyang likuran ay hindi dapat sa akin. Hindi niya sinabi na masama yung kanilang mentalidad, pero ang pinapakita rito ng Panginoon, pumili ka ng higit na mas mabuti. Yun ang ibig sabihin. Kaya tayo ng mga lingkod tayo ng mga tao na dapat natin maunawaan. Tulad ko, gagamitin ko na rin. Kaya, tulad ko na naghahanap buhay, ang dami ko pong trabaho. May ginagawa pa akong ngipin dyan. Kaya sa mga minsan nga si J.R. pumasok, dentista na naman ngayon. Mamayang gabi ay Grab rider naman. Tapos pagdating ng linggo, pastor naman. Yun yung sinabi niya. Lahat po yun ay mabuti. Ano niyo po, nakakaalam nito si J.R. Kasi, one time, kaya ko kumita ng 2,000 sa isang 24 oras. 10 hours, pumapalo na ng 2,000 yung aking kinikita. Iniiwan ko yun dahil sa pinakamabuti.
gawain ng Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko sinasabi yung na hindi mabuti. Trabaho yun eh. Lahat yan, lahat ng trabaho, alam ng trabaho, diyan ka nabubuhay, mabuti yan. Pero yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pumili ka ng higit na mas mabuti. Yung pinakamabuti para sa iyo. Dahil hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos nang hindi kang magpapasapipili ng pinakamabuti. Kaya pagdating ng ganitong oras, araw, at katulad kagabi, iniiwan ko talaga. Dahil alam ko, mas mabuti ang sumunod sa ating Panginoon. Okay, sa inyo po mga Bible, James chapter 4 verse 17. Tayo pinagkakaunawaan dito. Lahat po tayo may trabaho. Wala po dito sa atin ang walang trabaho. Then bawal po dito ang tamad. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayo magtrabaho at kayo maglingkod na lang ng maglingkod. Hindi. Gawin mo yung mabuti at gawin mo rin yung pinakamabuti. Yun ang ibig kong sabihin. James chapter 4 verse 17, napakaiksi. Memory verse ng ilan. James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Iyon ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, kalipanandali ang dalangin. Dakila at tapat na Diyos at dalangin ko po, Panginoon, ang salita na nilagay mo sa puso ng iyong anak, samahan mo ng iyong banal na Espiritu. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. O ito po, Panginoon, ang aking dalangin dakilang Diyos. Dahil walang kabuluhan ng pagtayo ko kung hindi mo sasamahan ng iyong banal na Espiritu. God, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The blessing of knowing what is best for your life. Sabi, sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Meron ng tao na hindi na alam na ignorante siya sa mga bagay na mabuti. Sa aking pagkaunawa, walang tao na hindi nakakaalam ng paggawa ng mabuti. Lahat. Kaya ang ibig ko lang makita natin dito, ang nakikita ko dito sa sinabi ni Apostol Santiago, sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. Ang ibig sabihin lang dito, yung hindi ka nakikisampo sa mga bagay na mabuti. Dahil walang taong hindi nakakaalam ng mga bagay na mabuti. Kahit ang believer ka, alam mo yung mabuti. Hindi ko lang talaga lang ginagawa dahil ayaw mo masangkot. Kaya nga minsan na may nagsabi sa akin, alam mo, Pastor, mabuti ang ginagawa. Kaya alam mo, sabihin ko sa kanya, pumunta ka, kaya mo darating tayo dito. Alam nila yung mabuti, pero pag sinabi mo, doon mo pala, alam mo pala mabuti, darating tayo. Ayaw lang nilang isangkot. Yun ang nakikita ko sa sinasabi rito ni Apostol Santiago. Una, nangais ko dalhin ko sa inyo, our destiny lies in doing good. Huwag niyo po kayo limutan ito. Ang ating pong pinaka-destiny ay nakadepende pa rin sa paggawa natin ng pinakamabuti. Amen. Ang Diyos ay imposible malugod sa isang taong puno ng kaalaman pero wala namang ginagawa. Maraming taong ganyan. Sa lugba, nakaranas ang ng ganyan. Naroon siya para lamang i-correct yung mga sinasabi ko. Minsan nagsalita ko, nasa nabanggit ko yung matigas. Kasi minsan gano'n, hindi ko mabandayan yung pagbigkas ko ng ano eh. Si Cherry lang nga, minsan tawa ng tao sa akin. Liter. Ginagad ng ganun pa niya ako. Kasi nga minsan yung pagbigkas ko ng ano, minsan hindi ano. Kaya one time sa lupa na pagsalita ko ng, yung sabi ko, elder. Ang ibig ko to yung matatanda. Kapag elder. Pagka ano ko, kayo mga elder, yung sumagot ko sa upuan, patay na, lahat na tayo, may mga sakit. May sakit yun eh. Tapos ngingisi-ngisi.
ko sabihin, marami silang kaalaman, pero wala naman silang ginagawa. Sa totoo lang, dapat nga sila yung mga tumatayo dito. Pero, yun na nga, sa nakakaalam ng mga bagay na mabuti at hindi ginagawa, hindi kasalanan na sa Kanya. Yan yung ibig ko sabihin, ang Diyos ay imposibleng malungkot sa isang tao, sa iyo, na napakarami mong alam, ang dami mong discarding nalalaman sa buhay, marami kang pamamaraan na alam, pero ang masama sa iyo, hindi mo ginagawa. Kaya tandaan natin, mga kapatid sa Panginoon, ang ating destiny ay hindi nasa ating nalalaman. Yung po huwag nyo nang nalilimutan. Ang destiny ng tao ay nasa paggawa. Kung ibabase po natin na sa Bible, ang mga taong pinagparang ng Diyos at nagkaroon ng future ang kanilang buhay ay hindi dahil sa kanilang dami na nalalaman ng mga bagay na mabuti. Sila'y nagkaroon ng future at kinabukasan dahil sila'y gumawa. Na yung alam nilang mga bagay na mabuti ay kanilang ginawa. Isang halimbawa ay si Abraham. Si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya. Hindi dahil sa nalaman niya, napakinggan niya na sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2, na sinabi ng Panginoon, umakyat ka sa bundok ng Moriah, ihandog mo nag-iisang anak sa akin. Yung salita na yaong na napakinggan niya, nalaman niya na mabuti para sa Diyos, na inaari ng Diyos na mabuti para sa Kanya, na ihandog niya kanyang nag-iisang anak sa Kanya. Hindi niya pinanatili sa kanyang kaisipan, kundi ano sabi roon, kanyang ginawa. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, sa buong Acts, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos, hindi lang basta dahil sa kautusan, kundi dahil sa kanyang ginawa. At tama naman yun dahil sa kanyang gawa, dahil sa ginawa niya yun, kahit masakit sa kalooban niya, ano ang sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mo yan, sa pagpapalay, pagpapalain kita. Bakit ko binabanggit ito? Ipinapakita ko dito yung kahalagahan ng gawa. Nasa gawa ko ang future natin. Si Jacob, nagsilbi siya na kanyang biyanan na si Laban sa paniniwala na siya'y pagpapalain ng Diyos. 14 years siya nagsilbi. At siya'y umaasa na siya'y pagpapalain ng Diyos na bibigyan siya ng mga tupa na batik-batik ang kulay. Dahil doon sila nagkaroon na agreement ng biyanan niya na kapag ang tupa na lumabas ay batik-batik ay magiging kanya at kaupahan niya sa loob ng 14 na taon na paglilingkod niya sa kanyang biyanan. At alam natin ang nangyari. Dinadaya nila pag ang kanyang manugang. Pero alam natin na nangyari, pinagpala siya, pinayaman siya, lahat ng tupa ng biyanan niya, ang lumalabas ay bakit-bakit. So na po niya ibig ko sabihin, nangyari yun dahil gumawa siya, sinampalatayanan niya. Si David, hindi siya nagkaroon ng kaharian, hindi siya naluklok bilang hari, dahil magaling siya tumugtog, kumawit at magpuri. Kaya ako pinaniniwala, wala akong nakita sa Bible na pinagpala ng Diyos, nagkaroon ng mabuting kinabukasan, nagkaroon ng future, dahil magaling siya magpuri, magaling siya mag-amen at mag-hallelujah. Timing na timing ang pag-hallelujah at pag-amen nga sa puntos ni Pastor. Amen! Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi mo pa paano kapagaling magpuri, umawit, kung paano kapagaling sumayaw. Ang galing mong tumayo. Itimbot mo sa Panginoon, itsa-tsa mo sa Panginoon. Alam nyo gano'n yan? Gawa-gawa ko lang yan. Nakakita ko ng fellowship na gano'n yan. Okay mga brother, tsa-tsa, itsa-tsa mo sa Panginoon. Hindi ba ito na dito mga ito? Mga pinagagawa. I-invento na na. Hindi doon. Si David ay naluklok bilang hari sapagkat kinalaban niya, gumawa siya, kinalaban niya si Goliath. Kung hindi niya
Kung hindi siya kumuha sa palagay mo kaya magiging hari. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya sinabi nila ako ng Apostol Santiago na nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa. Bibig kasalanan. Dahil hindi yan, ang mga bagay na mabuti, hindi po dapat umiikot lamang dito sa ating bisita. Dapat po yan ay ginagawa. Si Cornelio, ano na ang hintil na nakakilala sa Panginoon, hindi siya tinalugdan ng Diyos. Mababasa niya sa Acts chapter 10, hindi bumaba ang isang anghel mula sa langit at pumasok sa tahanan ni Cornelio, hindi dahil sa siya lang ay marunong magpuri, marunong umawit, at hindi lang dahil sa siya ay palandasal, kundi ano sabi ro, siya ay gumagawa ng isang bagay na tinalulugdan ng Diyos. Sabi doon siya walang tigil sa pagtulong, sa paglilimos, sa pananalangin. Bagamat hindi pa niya kilala si Jesus. Ano niya ibig ko sabihin? Ang future ng tao ay nasa paggawa ng mga kapatid sa Panginoon. At huwag din natin kalilimutan, ang Diyos ay humahatol sa isang bagay na ginagawa ng isa na hindi mabuti. Huwag natin kalilimutan, si Cain ay hinatulan ng Panginoon dahil gumawa siya ng basta-basta, walang kalakip na mabuti. Hindi the best. Pero si Abel ay kinalugdan ng Diyos dahil gumawa siya ng pinakamabuti. Sino nakakaalam ng kalatsayan? Nilingap ang handog ni Abel, pero hindi nilingap ang handog ni Cain. So, ibig ko sabihin, na makikita natin doon, nabanggit ito ni Pastor Rico kagabi. Kaya ngayon sabi ko, yung pangangaral niya, related to sa akin, awit. Ang Diyos ay nagdidiman. Sabi nga ni Pastor Rico, ang Diyos ay demanding. At ang Diyos ay nagdidiman ng gawa, hindi ng papuri. O Diyos, salamat po na pakabutin mo. O salamat po, Panginoon, dahil ako'y manusog. Salamat po, Panginoon, dahil ako'y may pera. Salamat po, Panginoon, dahil ako'y ganito. Hindi ko sinasabi masama yun, pero ang Diyos ay nalulugod sa ginagawa ng isang tao. Ang Diyos din naman ay nalulugod sa taong gumagawa ng mabuti. Ang huwag natin kalimutan. At dapat din maunawaan natin, ang Diyos ay dapat handugan ng pinakamabuti. Amen. Sino nakakaalam nun? Na ang Diyos ay dapat handugan ng pinakamabuti. Alam nyo yung mabuti, para sa iyo yun. Pero yung pinakamabuti, para sa Diyos yun. Amen. Yung mabuti, trabaho mo, para sa iyo yan. Mabuti yan eh. Trabaho mo yan eh. Para sa iyo yan. Pero pagka sinabi yung pinakamabuti, hindi na yung para sa iyo. Para na sa Diyos yun. Kaya ang Diyos ay dapat handugan ng pinakamabuti. Ang isang bagay na mabuti, mayroong po yung boses. Sino nakakaunawa nun? At maasa ko, nararamdaman ninyo ito. Hindi lang ako nakakaramdam nito. Ang isang bagay na mabuti, mayroong po yung boses. Mayroon niyang espiritu, sapagkat lahat ng bagay na mabuti ay sa Diyos. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ang isang bagay na mabuti, mayroong po yung boses. How do you feel? Kapag nalaman mo isang bagay na mapat mong gawin at tamang gawin, pero hindi mo ginagawa. Di ba may naririnig kang boses sa puso? Di ba nagkamang si Pastor Namples? O pinagpala kami. Bigay mo yung clothes mo. Di ba may naririnig kang boses? Pero ang isip mo, di, bayaran ng kuryente. Hindi, unahin ko muna yung ano. Nakita ang gandang damit eh. Pero, kasi mo, di ba may masasalita sa kaituturan ng puso? Ay, papaano yung flesh? Baka sa susunod na ano, wala nang dumating sa iyo. Baka
pagsubok na yan. Sa iyo kung talagang tapat ka. May naririnig ba tayong gano'n? Kami lang ako, nakakarinig ng gano'n. Sa puso natin, hindi pa naririnig ba? Nasawa, mayroong niraras na trabaho, pero mayroong kang narinig sa puso. Tama na yun. May gawain mga kayo. Dapat tulong mo. May narinig ka ba ngayon? Ako, ang limit ko na akin. Nasa BGC ako. Sunod-sunod. Alam niyo na, sunod-sunod yung naka-accept kasi ako eh. Hindi ko pa na yun. Nasa likuran ko kay pasahero ko. Dito naman ang punta mo. Minalabas na. Narangali ko nung ihulog eh. Dito ka lang. Ipipikapin pa ako. Alam niyo yun. Pagka ganun, pag naka-accept ka, bigla nang napasok yun eh. Pero may isang kilometro pa mahigit ang bababaan ng pasahero mo, may pumapasok na ito. Sunod-sunod. Pero nakita ko yung puso. Gagastos na, may simba ka. Mapupuyak ka na. May tumarating sa akin may nagsasalita sa akin na gano'n. Parang nag-uusap eh. Hindi, bayaran ko lang ano ito. Kailangan makaw ka. Kung di pa, kailangan nasabihin mo bukas. Kapulbi ko. Pag-momento ka na ang kapag nakakunguli. Mag-prepare ka pa. Ang pinakamabuti, ang mga bagay na mabuti meron pulang bukas. Kaya nga ang tanong ko, how do you feel? Napakadali pa natin i-ignore. Napakadali pa natin baliwalain. Doon nakikita. Kaya ako'y naniniwala, hindi lang speaking of tongues, na doon mo makikita na nag-close ang Holy Spirit. Nakikita rin yan. Nagsasalita rin yan. Kapag nakikita natin ang mga bagay na mabuti, may tinig na nagsasalita. Dahil ang lahat ng mga bagay na mabuti ay para sa Diyos. Yan ang natin kalimutan. Pangalawa, the best thing is to find yourself in God's will. Yan po ang pinaka-the best. Wala nang pinaka-the best dyan, kundi yung masumpungan mo ang iyong sarili na nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Hindi natin alam ang pinakamabuti sa atin. Hindi natin alam ang pinakamabuti sa atin. Kaya nga naalala ko one time pa rin yung sinabi ni Pastor Larry. Nag-iimbita siya, Brad, may kahawain kami bukas. Lalo ka. Ay, Pastor, ano ako siguro sa another week, sa isang Sunday siguro. Makakapunta. Uminom po kasi kami gawa. Gusto ko yung, hindi ko na nalimutan ko na yung exact sinabi niya. Sinabi niya, bakit? Hindi mo alam kung sa darating na linggo ay buhay ka pa. Hindi natin alam kung ano yung pinakamabuti dahil hindi natin nahawak ang ating sarili. Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin. Kaya ang pinakamabuti ay yung masumpungan mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. Pansinin natin ito. Sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, ako ay may tupa na wala sa tulungan ito. Dapat din naman silang dalhin ko. Yung salitang dapat ko din naman silang dalhin ko. Ibig sabihin, yun ang kalooban niya. Dalhin ang tao sa kalagitnaan ng kanyang kulungan at magkakaroon sila ng isang pastor. Eh, di ba nilagay dito ito? Mahalaga ito eh. John chapter 10 verse
At dapat din naman na sila'y dalhin ko at ilagay ko sa aking kawan at magkakaroon sila ng isang pastor. Ibig sabihin yan ang kalooban ng Diyos, yan ang pinakamabuti sa Diyos. Ng laman ng puso ng ating Panginoon, ikaw ay nasa gitna ng kanyang kawan. Yung masumpungan ka sa kanyang kawan. Alam niyo ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng Panginoon, kung bibigyan natin ng pansin, hindi lang bisita, kundi intact sa kanyang kawan. Iba kasi yung bisita eh. Pansinin mo, sabi ron, at sila'y magkakaroon. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng ugnayan dun sa pastor. Ibig sabihin ng pastor ang mag-guide sa kanila. Hindi ko sinasabi ito dahil ako'y pastor, pero ito sinasabi, inilahad ng Panginoon ang kanyang kalooban. Yes. Mabuti. Ang iyong puso at ang iyong isipan. Marami kang pinagkakaabalahan, pero ang kalooban ng Diyos, saan ka naroon? Yun ang dapat nating maunawaan. Pangalawa, ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, Jeremiah chapter 3 verse 15, pansinin niyo, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, ikaw ay masumpungan sa gitna ng kanyang kawan. Ang tanong doon, willing ka ba doon? Yun ang tanong doon, willing ka ba doon? Paano nangyayari ito? Huwag natin kalilimutan, ang tao ang naglalagay ng kanilang sarili sa isang lugar na nararapat niyang kalagyan. Yung sinabi ng Panginoon, mayroon akong mga tupa na wala sa pulungan ito, kailangan din naman silang dalhin ko at ilagay sa loob ng kawan at magkakaroon sila ng pastor. Kalooban yun ng Diyos. Ang tanong doon, paano mangyayari yun? Kung hindi ka willing. Paano mangyayari yun? Wala po akong nakita sa Bible na pinaladkan ng Panginoon. Papunta sa gitna ng kanyang kawan. Wala akong nakita ang gano'n. Ang tao ang naglalagay. Ang kaloob, kung ang Diyos lang ang masusunod, ilalagay ka niya sa gitna ng kanyang kawan, magkakaroon ka ng pastor na magkakandili sa iyo at sabi ron at magkakandili sa iyo ng unawa, yung nasabi mo. Nagsalita ng Panginoon. Pero ang tanong naroon, ay paano kung willing ba yung tupa? Tandaan natin, ang tao pa rin ang naglalagay ng kanilang sarili sa isang lugar na nararapat ng kalagyan. Tama po ba? Tama po ba? Tao pa rin na nasusunod kung saan niya ilalagay. Pero kung tatanungin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating teksto, sa nakakaalam ng mga bagay na mabuti at hindi na ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Paano nangyayari? Kaya napakaganda yung pinakita sa akin ng Panginoon. Alam mo kung paano mangyayari yun? Na ang isang tao ay ilagay niya sa kalagitnaan ng kawan ng Panginoon. Ano ilalabas mo dyan? John 10:16. Din. Sa ano nakakonect? Wala na. Kaya may ilalabas mo. Doon nakakonect. Gusto nyo na lang kasi nakaka-atay. Nakaka-ulang ito. Patay.
nililinis lang ng atensyon ng tao. Patay mo. Alam nyo, dahil kalooban ng Diyos, pinipilit ng Panginoon na maisagawa yung kanyang kalooban. Alam mo kung ano nangyayari. Ito, pakinggan ninyo itong mabuti. At sana maunawaan nyo kung bakit nangyayari ito sa akin. Dahil ang tao nga ang naglalagay ng kanilang sarili sa isang lugar na nararapat ng kalagyan. Napakaganda yung isang halimbawa. Sa aklat ng aklat ng Luka, chapter 10, verse 31, yung mabuting Samaritano. Alam mo, kayo na magbasa Luka sa chapter 10, verse 31, ang mabuting Samaritano saan dinala ang biktima sa bahay ni Luka. Church yun. Pinagkatiwala niya sa isang innkeeper. Pastor yun. Nangayon ba kayo doon? At ang sabi ng Panginoon, alagaan mo siya at kahit ito yung dalawang talento ngayon, ito yung salita ng Diyos, Old and New Testament, alagaan mo sila sa pamamagitan nito at anuman nabubul mo na higit, pagbabayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik. Sabi yun ang mabuting Samaritano, kumakatawan mo sa Panginoon. Ang tanong, paano nadala ng mabuting Samaritano? Ang tamo'y nadala ng Panginoon sa doon sa dapat niyang kalagyan, sa gusto niyang pagdala dahil ang lalaki nasugatan. Kaya minsan pinahihintulutan ng Diyos na masugatan ka. Maging bugbog ka. Dumanas ka ng mabigat na problema sa buhay mo dahil hindi ka niya maisasakay sa kanyang asno patungo sa kanyang kalooban kung hindi ka masusugatan. Dahil hindi ka sasakay sa asno ng mabuting Samaritano na sasabihin mo, mangangalakal ako, marami akong ginagawa, busy ako, huwag mo akong nalakanin dyan. Pero wala siya nagawa dahil ano sabi ron, ang lalaki bumagsak sa isang magnanakaw, sa isang tulisan at binugbog, pinagnakawan at iniwan na halos patay na. Bugbog siya. Kaya habang tinitingnan ko, kaya pala nangyayari ito sa buhay ng isang tao. Kung hindi ka malalagay sa isang mahigpit at malaking pagkakautang, hindi ka papasok dito sa kalooban ng Diyos. Hindi ka madadala ng Diyos sa lugar na dapat mong kalagyan at hindi magkakaroon ng authority ang innkeeper hanggat hindi ka sugatan. Hindi mo pa ihintulutan ang innkeeper na alagaan at gamutin at palakasin at mabanumbalik ang iyong kalusugan kung hindi ka sugatan. Kaya huwag kang magtatanong minsan dumarating sa buhay mo na bagsak ka. Na para ka ng iniibig na nagugumpugan ng langit at ng lupa. Dahil kung hindi ang gagawin ng Diyos sa iyo, hindi ka na maisasakay sa kanyang asno. Papunta sa bahay tuluyan. Kaya nga, tanong ko sa mga tao, ano sa tingin mo yung bahay tuluyan? Doon niya dinala yung lalaking sugatan. Araw buhay. Yun ang pinakamabuti. Kaya nasabi ko, ang pinakamabuti ay masumpungan mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa bahay. Inaari ba natin sa ating sarili na mabuti na tayo ay intact sa ganitong gawain? Si Eldan na, kaso Julia. Diba? Kaya ulitin ko, kaya minsan pinahihintulutan ng Diyos na ikaw ay masugatan, masaktan, dahil hindi ka madadala ng mabuting Samaritano sa dapat mong kalagyan sa bahay tuluyan kung wala kang sugat. Hindi matatanap yung hindi masusunod yung kalooban ng Diyos na alam ng Panginoon na pinakamabuti para sa iyo kung hindi ka magiging sugatan. Kaya minsan sinasabi ko sa mga tao, hihintayin mo pa bang mapilay ka bago ka man mabalik sa Diyos? Salamat at nabuhi ka ng ngipin mo. Isang hampas lang. Kaya
hintayin mo kabaga, mabuto lang pa mo bago mo sabihin napakabuti ng Diyos. Bago ka mag-iikot sa Kanya. Alam nyo, isang araw, dumating ako rito, tuwan-tuwa. Sabi ni Mama, magkano kita? O, sulit. Pero kasi namin yun. Sulit. Latagin. Kung tingnan ko kung aprobado, masayahan ka na natin kumuwi ng ligtas. Isip ko, bakit? Ano ba yan? Kasi nagkaroon talaga ng meron ako nakasalubong sa intersection crossing. Pumasok ako, nakabiling pa, dito ako eh. Kaya lang pagpasok ko doon sa biglang nag-yero na agad. Eh nasa ano na ako, nampas na ako doon sa ano, wala na dito sa linya eh. Itinuloy ko na. Yung nasa kaliwa, pasalubong sa akin. Takbo ka na. Hindi, ano ako sa gitna, tapos yung isa, Fortuner, may bakal pa naman doon sa unahan, biglang ang bilis, hindi ata parating sa akin, biglang, hindi na ako nakita, biglang preno siya, ganito na lang, lalo doon sa unahan ko na ako ganito na lang, yung pasahero kong babae, ikaw siya eh. Hingi na sa amin yung tao, sabi ko, buti walang enforce. Kung may enforce sa iyo, sigurado 5,000 na makakaro. At sabihin kung dito na rin tayo. Pero hindi ko naman, pumasok ako, nakapinta ka na. Kita ko, ganito lang. Halos maputpud yung gulong niya sa pagkuhit ko sa siminto. Kita ko. Ang Lord, may plano ka pa sa buhay. Hindi maubos-ubos ang pagpupuhit ko sa Diyos. Lord, may plano ka pa sa buhay. Makikita ko pang magkaroon ng door to choose ang ating buhay. Ako ay may sabihin, yun ang kagandahan yung maunawaan kung ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, hihinakan ka. Kaya kinakailangan minsan, kinakailangan masugatan ka dahil hindi ka nga susunod, hindi ka maisasakay ng mabuting Samaritano sa kanyang kalooban kung hindi ka masusugatan. Pangatlo, dito na ako magtatapos. The best thing is for you to talk about Jesus. Kaya nag-aaralan ko kasi ang Bible at nakita ko ang isa sa pinakamabuti na sinabi ng Panginoon na mabuti. Una, ay nakita ko doon sa magnanakaw sa ibabaw ng krus. Pinatunayan niya kung gaano kabuti ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang labi. Yan po ang isang pinakamabuti. Ayan yun ako. Nangungusap sa testimony. Magpatutuo. Yan ang sabi ng Bible, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa akin. Nasa trabaho ka at nasasabi mo ba doon na siya? Nasasabi mo ba doon na born again ka? Kung hindi na nakilala kung sino ka? Nasasabi mo ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon? Yun ang paraan, ang unang paraan. Yan. Kasi hanggang hindi ka nagsasalita ng mga bagay na mabuti, hindi bumuka ang bibig mo. Walang magaganap na mabuti sa iyo. Dahil bumukas ang bibig ng lalaking magnanakaw, ano sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa akin. Pangalawa, na pwede lumabas sa bibig natin ng mga bagay na mabuti. Paano mo ibinibigay ang pinakamabuti sa Diyos sa pamamagitan ng iyong labi? Sa pamamagitan ng iyong labi, naibibigay mo ba sa Diyos ang pinakamabuti sa iyo? Ginawa ito ni Sakay. Panginoon, narito ang kalahati ng aking kayamanan. Ipinamamahagi ko sa mga dukha. At kung ako'y makadaya pa, ibibigay ko ng makaapat. Lumabas yung pinakamabuti sa kanyang katahuhan sa bibig niya. Ibinibigay niya ang pinakamabuti sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bibig.
Yung mga bagay ba na pinakamabuti sa iyo, kaya mo ilabas sa bibig mo, sa pandinig ng Panginoon. Diba? Kaya paano mo ibinibigay ang pinakamabuti sa Diyos sa pamamagitan ng iyong labi? Ginawa ito ni Jephthah. Panginoon, pagpalain mo lang ako na malupig ko ang mga Amonita, ang unang sasalubong sa aking tahanan sa pagpapalik ko ng tagumpay, ihahandog ko sa inyo. Yun lang yun. Ang kasaysayan lang ni Jephthah, yun lang. Yung wika lang na yun, ilang words lang yun. Pero tingnan mo, si Jephthah ay kinilala na pinakamagaling na leader o kuong ng Israel. Yun lang ang binanggit niya. Dahil pagbalik na niya, nagkakabumpay siya. Sa pagkakabumpay niya, naligo niya lahat ang kalaban ng Israel. Sumalubong sa kanya ang kanyang anak, may dalang tamburin na nag-iisa ng anak na babae. Ano yung sinabi niya? Ang unang sumalubong sa akin, iyahandog ko sa iyo. Naman, kaya ba lumabas sa bibig mo ang pinakamabuti at ibigay mo sa Diyos? At sa aking pagtatapos, ang bilis ng oras. Pagkatawa, 45 minutes na. Ang Pastor Minggit, ang Pastor Buyer, kasi pumalo na 45 minutes, sa kanyang pangangaral siya daw ay nagigilpi na. Ang tao'y inilalagay. Dito po ako magtatapos, ang tao'y inilalagay ng Diyos sa pinakamabuti upang ibigay mo sa Diyos. Yes. Pinangaral niya nito ni J. Armando Perez. Ang tao ay inilalagay ng Diyos sa pinakamagandang kalagayan para ibigay mo sa Diyos, ipagamit mo. Aklat ng Israel. Ang sabi rito, si Reyna Esther mula sa pagiging anak na isang ulila, orphan, inampun siya ni Mardoqueo na kanyang amain, inalagaan siya hanggang siya lumaki at naluklok siya bilang reyna ni Haring Asuero. Pero dumating ang panahon na ang bansang Israel ay lilipunin ni Aman na ministro ni Haring Asuero. Ano sabi ron ni Mardoqueo? Huwag mong kalilimutan. Esther chapter 4 verse 14 na sinabi ko ng Panginoon ni Mardoqueo, huwag mong kalilimutan na kaya ka inilagay sa kanyang kalakayan, katayuan ay dahil sa mga bagay nito upang ipagamit mo sa Panginoon. Ibig sabihin, naluklok ka bilang reyna dahil darating ang panahon na ang Israel, ang inyong kamag-anak at ang iyong laki ay malalagay sa alanganin. At kaya tayo nilagay dyan ng Diyos para sa mga bagay na ito. Ikaw ang magtatanggol. Alam mo ba kung bakit hindi ka malalagay sa pinakamabuti? Dahil alam ng Diyos na hindi mo kayang ibigay. Diba? Alam mo ba kung bakit ka kumikita ng malaki? Hindi lang para patawa mo yung ngipin mo. Kaya ka kumikita ng malaki dahil para sa iyo susulong ang gawain ng Diyos. Huwag mo kalilimutan. Kaya kung hindi mo kayang bigay yung pinakamabuti sa Diyos, hindi ka ilalagay ng Diyos sa pinakamagandang katayuan. Kaya nagpapasalamat ako na minarinig akong alingaw-ngaw. Na si Casey magkakaroon na naman ng promotion. Casey anak. Talagang mangyayari sa iya dahil ilalagay ka ng Diyos sa lugar na yan para sumulong ang gawain ng Diyos. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa lugar na nakaganyan kung hindi mo kayang ibigay. Kaya ka maluluklo. Na si Casey nangako yan sa akin. Ang pangarap daw niya sa buhay. Sa Diyos yan nangako. Bago naman daw ako mamatay, may pagkatayo niya ng church ang Antipolo.
ng 1,000,000. Kaya nga sabi ko, hindi niya magagawa yun kung hindi siya iluluklok ng Panginoon sa pinakamabuti. Kaya tandaan nyo, ang purpose ng pinakamabuti, ang layunin ng pinakamabuti ay hindi upang ipunin mo at magpakasasa ka. Ang layunin nito ay upang ibigay mo sa Panginoon. Kaya hindi na ako naghamon kanina na kaya na natin ibigay sa Panginoon yung pinakamabuti. Ano sabi ng ating teksto? Sa nakakaalam ng pinakamabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa atin. Ang pinakamabuti nagsasalita yan sa puso. Di ba nangako ka sa Diyos na pag nagkatrabaho ka, tutulungan mo ang gawain ng Diyos. Iyon natin ang ating mga kapatid. Nangusap ako sa isang simple at payat na pangusap. Anak mo oras. Marami pa sana akong testimony na ilalagay doon. Narinig ko kay Pastor Luyo. Mandaluyo, meron doon isang tao. Nasa accounting firm siya. Dito lang siya sa Pilipinas. Pero dahil sa narinig niya yung pangangailangan ng gawain ng Diyos, yung buong sahod niya sa isang buwan, binigay niya sa gawain. Pagkaraan mo, nagpatotoo siya. Sabi ko, nagpatotoo siya personal, sumulat siya kay Pastor Pulit. At sinabi niya, Pastor, na-promote po ako. At yung kanyang sahod na dubli. Kaya lang wala na akong bumas. Awitan natin ang ating Panginoon dahil lahat ay tumayo. Alam ko, ang Diyos ay kakatok ng mga puso. Dahil hindi habang panahon kaya kong magbuti. Nakakaramdam na ako ng pangihina. Hindi habang kaya sa kulor, hanggang kailan ako magbuti. Para sumulong ang gawain ng Diyos. Tandaan natin, sa nakakaalam ang paggawa ng mabuti at hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan. Una, ang ating kinabukasan ay nasa paggawa. Nasa paggawa. Pangalawa, ang pinaka-the best ay yung masumpungan mo, ikaw ay nasa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, ay ang aking pinag-usap. Yung mga bagay na mga pinakamabuti, ayaw natin ilabas na bibig at ibigay sa ating Panginoon. Dahil inilalagay ka ng Diyos, ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon. Kaya minsan siguro hindi natin maunawaan kung ano yung pinakamabuti sa atin. Dahil siguro, dahil alam ng Panginoon, hindi natin kaya ibigay sa Panginoon. Kung tayo tinaro na sa pinakamabuti na angkas ng buhay natin. Praise the name of Jesus. Nangungusap ako sa nasa online, maaari nanood ka, napakinggan mo ang salitang ito.
Walang pinakamabuti kundi ang Diyos. Dapat mong maunawaan, mapapagod ka kung ang pinakamabuti ay sasarilin mo. Ang pinakamabuti ay inihahandog sa ating Panginoon Diyos. Hindi yung dapat natin maunawaan. Hindi mo pa nakikilala si Jesus. Ito ang tamang panahon para tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa oras na ito, nanalangin ako ng panalangin ng pagkakita. Ituloy ko yung iyong sariling panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, inaamin ko mo aking nagkasala. Inaamin mo aking nagkulang sa iyo. Hindi ako gumagawa ng mabuti. Dahil ako'y alipin ng kasalanan. Pero dahil sa napakinggan ko ito, gusto kong gawin ang mabuti para sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagpapasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanayaan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Bukas ang altar ngayon sa mga kapatiran. Ikaw nakakaalam, tulad na sinabi ko, naranasan mo ba? How do you feel? Kapag nakikita mo yung mga bagay na mabuti, mayroon ba nagsasalita sa iyo? Napapakinggan mo ba ang tinig ng mga bagay na mabuti? Brad, sis, dapat ginagawa mo yan. Napapakinggan ba natin ito? O walang tinig na bumubulong sa ating puso at isipan? Lord, mag-usap ka sa iyong anak na kilang Diyos. Mangyari ang ayon sa iyong kalooban na kilang Diyos. Ilagay mo sila sa pinakasentro ng iyong kalooban. Lord, pagpalain mo mga taong nakakaunawa ng kahalagahan ng kilang Diyos na sila'y nasa gitna ng kawan mo. Sapagkat ito ang kalooban mo. Na sinabi mo, dadalhin ko sila sa aking kawan at magkakaroon ng isang pastor. Nakapagin sa Panginoon, huwag mo sanang tutulan ang mga salita na yan ng Panginoon. Dahil yan ang kalooban ng Diyos, ipinahayag niya ang kalooban niya na ang kanyang anak ay nasa loob ng kanyang kawan. At pinangungunahan ng isang pastor. Ito yung sabi na salita ng Panginoon. At bibigyan mo sila ng isang pastor na kapandili sa kanila ng parununan at unawa. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak na bilang Diyos. Lord, O God, in the name of Jesus, God, pagpalain mo ang iyong mga anak. God, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw ang gumawa sa kanila. Lord, mag-usap sa kanilang puso na bilang Diyos. God, pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos. Lord, O God, in the name of Jesus, God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo mga kaluluwan ng dakilang Diyos. Mga bagay na hindi mo kayang ipangusap, tapos ang kaisipan ng iyong anak. Ikaw ang mag-usap sa kanilang dakilang Diyos. Mga bagay na nais mong nangyari sa buhay nila, ipangusap mo sa kanilang dakilang Diyos. Yes, Lord of God. Lord of God, in the name of Jesus. God, salamat po, Panginoon, sa iyo. Amen. Kaya kami tumayo, mawitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. God, sa kay mabuhay at bakay, landman sa katalan, at ako ay matulog.
Kung pagkaalala niyo yung buhay ni Haring David, ang isa sa nakita ko kay Haring David, kasi tinawag ng Panginoon ang lalaki ang lalaki inalulugdan ng Diyos. Nakita ko sa buhay natin, David, hindi siya lumakanggap ng pinakamabuti. Ang pinakamabuti ang binibigay niya sa Diyos. Pag-aralan. Minsan mayroon na nga siya nakuha, nakaroon siya ng pananabik sa balon doon sa Jerusalem. Nagputungin na siya, sinabi niya, umakain nawa ko ng tubig mula sa balon na Jerusalem. Yung balon na yung pinaliligiran ng napakaraming Palestine. Yung panahon na yun, nagtatago siya kay Haring Saul. Yung tatlo magigibig na lalaki na kumuha ng tinta, kumuha ng lalagyan ng tubig, pumunta roon, tatlo lang yun. Itinaya ang buhay niya dahil napakinggan lang nila yung pastor na nakukuha doon sa tubig na yun. Pagkatapos nung ibinigay niya kay David, nung nakita ni David, sabi niya, ito'y tugo ng aking mga tao. Hindi ko ito kayang inuwi. Ibinuhos niya sa altar at sinabi niya, ang pinakamabuti sa aking buhay ay aking ibinibigay sa Diyos. Basahin niyo ang aklat ng Samuel, nung nakikita. Kaya si David, hindi siya nakakitira sa magagaang bahay. Gusto niya ipagpatayo ng bahay ang ating Panginoon. Kaya para sa kanya, ang Diyos ang dapat ang pinakamabuti. God bless you po sa inyong lahat ng pangalan ko. God bless you po sa inyong lahat at palagi kayo